Good morning, good afternoon, and good evening sa lahat ng servants of Christ. Pag sinabi po natin servants of Christ, tayo pong mga naglilingkod sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya kung kayo po ay tinuturing yung inyong sarili na naglilingkod sa ating Panginoong Hesus, ay kayo po ang kasama sa mga pagbati natin kanina. At salamat po sa lahat ng mga sumusubaybay sa ating pong online worship and word every Sunday. Talagang tiyagaan po ang pakikinig ng salita ng Diyos at ang pagsamba sa Kanya. Ngunit alam naman po natin na ito naman po ay may dulot na mabuting bagay sa ating mga buhay. Kasama na po doon ay yung pong paglago ng ating pananampalataya sa ating Panginoon, at the same time ay yung pagbabago na ginagawa niya sa ating mga buhay dahil sa mga natututunan natin mula sa kanyang mga salita. Kaya sa mga sandaling ito, itutuloy po natin yung pag-aaral natin on the theme, no? Pinaka-tema po natin is the Sermon on the Mount, na sinimulan po natin sa Matthew chapter 5 at magtatapos po ito hanggang sa Matthew chapter 7. So sinimulan po natin mula sa verse 1 at natapos na po tayo hanggang verse 20 last week. So itutuloy po natin ngayon ang Matthew chapter 5 verse 21 to verse 26. At mula sa mga talatang ito, muli titingnan natin kung anong mensahe ng Diyos na maaari nating iangkop sa ating mga buhay sa kasalukuyan. Okay? So ito na po ang sinasabi ng salita ng Diyos sa Matthew 5 verses 21 to 26. You have heard that it was said to the people long ago, do not murder, and anyone who murders will be subject to judgment. But I tell you that anyone who is angry with his brother will be subject to judgment. Again, anyone who says to his brother, Raka, is answerable to the Sanhedrin. But anyone who says, you fool, will be in danger of the fire of hell. Therefore, if you are offering your gift at the altar, and there remember that your brother has something against you, leave your gift in front of the altar. First, go and be reconciled to your brother, then come and offer your gift. Settle these matters quickly with your adversary who is taking you to court. Do it while you are still with him on the way, or he may hand you over to the judge, and the judge may hand you over to the officer, and you may be thrown into the prison. I tell you the truth, you will not get out until you have paid the last penny. Samahan niyo po ako sa panalangin at humingi tayo ng gabay sa ating Diyos sa pag-aaral ng kanyang mga salita. Muli, Panginoon, magandang umaga at tunay nga po, O Diyos, kinikilala namin na Ikaw po ang Diyos na kumikilos sa aming mga buhay at maging sa pagsubok na pinagdadaanan pa rin po namin ngayon, itong pandemic na to, naniniwala po kami, Panginoon, na hindi naman po lumalayo ang iyong gabay sa amin at pag-iingat. Maging sa amin pong pag-aaral ng iyong salita ngayon, nais po namin, Panginoon, na yung Banal na Espiritu mo ang siyang tunay na magturo sa amin, mag-akay sa amin sa lahat ng katotohanan, at magtuwid. Kung meron man po kami mga maling pangunawa or kaisipan patungkol sa aming pakikipag-ugnayan sa aming kapwa. Kaya Panginoon, ang iyong Banal na Espiritu ang siyang tunay na magturo sa amin. Gamitin mo lamang po ako bilang instrumento mo. Higit sa lahat, Panginoon, mapakinggan namin lahat ang mensahe mo at may angkop namin to sa aming mga buhay. Salamat po, O Diyos, sa iyo po ang lahat ng papuri, parangal luwalhati, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, nung mga nakaraang linggo, tinapos po natin yung theme about the law and Christ and the Lord Jesus Christ. Yung bang ano ba ugnayan ni Jesus dun sa batas ni Moses? Kung saan, siyempre, yung pong kinikilala ng mga Hudyo
ng mga panahong nandito ang ating Panginoong Hesus. At ito po ang sinabi niya doon. Do not think that I have come to abolish the law or the prophets. I have not come to abolish them, but to fulfill them. So last Sunday, napag-aralan po natin mabuti to. Okay? Yung pong hindi po siya naparito para masakin, sirain, tanggalin yung utos ni Moses, kundi isa katuparan nito. At kung napakinggan niyo po yung mensahe natin last week, ay magiging malinaw sa atin kung ano ang tinutukoy niyang pagsasakatuparan, no? Fulfillment of those writings of the prophets, of the Torah or law, at maging yung sa Psalms, no? At this time, after that, okay, dito po sa binasa natin kanina sa verse 21, nag-introduce na po siya ng bagong topic. Okay? Na lagi niya sinasabi sa Matthew 5 verse 21, you have heard it was said to the people long ago. Tapos, dinugtungan po niya, but I tell you. Okay? So, ito nga po yung topic na pinag-aralan natin nung nakaraang linggo. So, hindi ko na po ito lalawigin pa. Pero parang, tila baga, may sinasabi si Moses sa batas ni Moses nung araw, long ago, pero ngayon sinasabi ko sa inyo. So alam niyo po, may isang kaunting background na basa ko po, no? Na yung pong common Jew during the time of Jesus, na nandito na siya sa earthly ministry niya, ay medyo na separate daw sila doon sa talagang scriptures, o yung Torah, o yung law, maging yung writings of the prophets, maging yung Psalms. Ito po ay sa dahilan na sila ay na-exile, no? Na itapon sa iba't ibang mga lugar. Okay? Katulad ng Babylon, sa Medo-Persia. Okay? At habang sila ay nandoon, siyempre, kailangan nilang aralin ang lingwahe ng mga bansa at sila ay ipinapasa na nila itong lingwahe na to sa kanilang mga anak. Kaya most of them had already lost the ability to read and converse in Hebrew. Yung pong kanilang salita, no? Yung common language during this time, nung panahon na ng ating Panginoong Hesus, Aramaic, at yung trade language, yung pagka ikaw ay makikipagkalakalan, okay, ay Greek. Okay? Bagamat sila ay under sa Roman Empire. Kasi napakalaki po ang naging influensya ng Hellenistic culture o tinatawag na Greek culture. Okay? So, ito na po ang halos ginagamit na salita ng araw, ng panahon na nandito ang ating Panginoong Hesus. So, bagamat yung Old Testament po, no, yung Torah, yung law, at saka yung writings of the prophets, at saka yung Psalms, ay naisulat din naman na-translate din naman sa Greek. Tawag natin doon ay Septuagint. Okay? Pero ito ay bulky, tsaka expensive, at saka hindi kaya ng isang ordinaryong Hudyo noong araw na makabili pa ng ganitong mga panunulat, no? Kasulatan. Kaya ang nangyari po noon, yung mga tao, okay, ay nagre-rely lang sila doon sa tinatawag nilang mga religious leaders during synagogue worship na magbabasa ng scriptures at ipapaliwanag sa kanila. Pero wala po silang first-hand experience kung ano talaga ang nakasulat. So, hindi sila nagkaroon ng pangunawa kung ano talaga ang interpretasyon ng mga batas. Kasi, yun pong mga religious leaders na lang ang nagsasabi na hindi nyo maiintindihan yan, kami lang ang nakakaintindi, kaya kami lang ang magpapaliwanag sa inyo. Parang ganun. Wala po silang experience o personal experience with the Word of God. Particularly, yung Old Testament Scriptures. Sa atin po ngayon, yung Old Testament Scriptures at New Testament ay nandito na po lahat sa Biblia at ang lahat ng mga Christians ay may access para mabasa natin to. At bukod pa doon, ay nakakapakinig tayo ng pangaral every Sunday na pinapaliwanag po natin, no? Mabuti at pinapakita po natin yung Scripture para sa ganun, kayo mismo ay magkaroon ng encounter with the Word of God. So bukod doon, yung mga panahon nila noon, ang mga Hudyo, ordinaryong Hudyo, kumbaga sa tiwala na lang sila sa kung ano sasabihin ng religious leaders nila.
at wala na silang ginagawang pag-iimbestiga. Tama ba yun? Totoo ba yung sinabi? Talaga ba nasusulat yun? Sinabi ba talaga ni Moses yun? Yung mga ganun tipo ba, hindi na sila nagkakaroon ng opportunity noon. Kaya nga lang, itong mga scribes, no? Yung mga teachers of the law, yung mga nagsusulat noon, at saka yung mga rabbis, ang nangyari sa kanila, parang na sinamahan na nila nung tradisyon na itinuturo nila yung mga scriptures noong araw. Kaya ngayon, pumasok na uli si Jesus at sinasabi niya yung term na, you have heard that it was said to the people long ago. Okay? So parang ano na lang ito, no? Word of mouth, no? Na pagsasalita. Pero ang kinukot ni Jesus ay Old Testament scriptures, no? The law, the prophets, and the Psalms. Okay? Pero yun nga lang, meron siyang kasunod na sinasabi, but now I tell you. Okay? Now I tell you. 6 na beses po niya binanggit itong mga phrases na to. Kaya every Sunday po, mababasa natin itong mga phrases na to. You have heard before, it was said, but I tell you. 6 times. Kaya 6 Sundays po natin mapapakinggan ito. Pero may iba-iba po siyang quotations, no? Na nanggagaling po sa Old Testament law. Okay? So, simulan natin itong una niyang binanggit. Dito po sa Matthew 25, chapter 5, verse 21, na binasa po natin kanina. You have heard that it was said to the people long ago, do not murder, and anyone who murders will be subject to judgment. But I tell you now, okay, anyone who is angry with his brother, sa ibang translation daw po without cause, will be subject to judgment. So, siguro dito naman sa first phrase o first statement, hindi naman siguro tayo sasablay dyan kasi do not murder Wala naman siguro sa atin ang papatay, ano? Okay? At alam natin yun. Pero dito sa pangalawa, mukhang ito yung mensahe ng Diyos sa panahon natin ngayon, ano? Anyone who hates his brother or who is angry with his brother will be subject to judgment. Yung una will be subject to judgment then. Do not murder, and anyone who murders will be subject to judgment. Itong pangalawa, anyone who is angry with his brother without cause will be subject to judgment then. So siguro hindi na natin masyadong i-resolve yung murder. Pero yung bang hatred natin sa kapwa, ito dapat nating ma-resolve. Okay? Kaya nga po ang tanong na sasagutin po natin sa mga talatang binasa natin kanina is how do we resolve anger in our lives? Yun po pag-uusapan natin. Okay? Paano ba tayo magkakaroon ng resolution o kasagutan, solusyon sa mga galit natin sa ating buhay? Okay? So, pero bagamat ganun pa rin, tingnan po natin yung konteksto. Kasi sinimulan ni Jesus doon sa Old Testament scripture na do not murder. So, pag-aralan din natin muna yung mga talatang ito bago tayo sasagot doon sa tanong na how do we resolve anger in our lives? Okay? So, tingnan po natin yan. Sabi po dyan, you have heard that it was said to the people long ago, do not murder, and anyone who murders will be subject to judgment. Yung pong mga salitang ito, do not murder, mamabasa po natin yan sa Exodus 20. Okay? Kasama po yan doon sa 10 Commandments, o yung tinatawag na Decalogue. Ika-6th commandment yan. Okay? Pero, instead na ipaliwanag kung bakit hindi ka dapat pumatay, ang tinuturo na lang agad nila ay yung punishment. Whoever commits murder shall be liable to judgment, or shall be liable to court. Or anyone who murders shall be liable or subject to judgment. Ito na lang po ang naririnig nila. At hanggang naman ngayon,
medyo kasama ito sa ating batas, no? Itong statement na to, do not murder, and anyone who murders will be subject to judgment, ay pareho pong true even in our present society. Okay? So pagka ang isang tao nakapatay, syempre, mahuhuli siya. Eventually, yung case niya ay kailangan pakinggan ng isang judge o ng isang jury to decide kung ano ang proper punishment sa kanya. Ganon din po naman, no? Ito, kasama doon sa society natin ngayon. Then, pero parang ang ginagawa na lang, nagbigay ng batas at kung ano ang magiging epekto ng batas. Pero parang hindi naipakita o naipaliwanag na nandun din naman sa scripture, ano ang dahilan bakit pinagbabawal ang pagpatay? Bakit nga ba pinagbabawal ni Moses ang pagpatay? Okay, alam naman natin na ang Lord, siya din naman ang nag-utos nun, no? Sa Decalogue, sa Ten Commandments. Bakit po kailangan na bawal pumatay ang isang tao? Yun po ang hindi na ipapaliwanag ng mga religious leaders noong araw sa mga common Jew. Okay? Basta ito lang ang papaliwanag nila. Pero sa Genesis po, binanggit ni Yahweh kung anong dahilan. Sabi po ng Genesis chapter 9, verse 6, whoever sheds the blood of man, by man shall his blood be shed. For in the image of God has God made man. Bakit daw po tayo dapat bawal pumatay? Kasi ang tao nilikha ng Diyos sa kanyang wangis, parang pinatay mo rin ang Diyos. Okay? So yun pong pinaka motive o intention why people should not commit murder. Okay? So, yung tao kasi ay nilikha ayon sa wangis ng Diyos. So, kailangan ay magbigay ka ng karampatang respeto doon sa buhay ng taong yun. Okay? Hindi mo dapat kitilin ang buhay na yun dahil yun ay buhay na binigay ng Diyos. Okay? Ang naging problema nila ay parang nandito lang sila sa do not murder. Okay? Kung nandun lang sila sa letter of the law, hindi nila nakuha yung spirit of the law. The spirit of the law is that life is precious, so do not kill that life. Do not murder that life because that life was created in the image of God Himself. Okay? So, dapat na yun ang naiisip natin, no? Sa sino man tao na binigyan po ng buhay ng ating Diyos, ay nagkakaroon po ng pagkakataon, okay, na maipahayag sa kanya ang wangis ng Diyos. Okay? So ako po personal ko lang po ito, no? Ako po ay talagang hindi po ako sang-ayon. Bagamat siyempre hindi naman po ako politician o hindi naman po ako kasama sa gumagawa ng batas natin, no? Pero ako po hindi sang-ayon na kunin din ang buhay ng isang tao sa kaano pa mang kaparaanan. Halimbawa po, nakapatay yung tao, pumatay din siya, okay? At pagkatapos nakulong, tapos pinapatay din siya, no? Ako po, naniniwala na may pag-asa ang tao hanggat nabubuhay, okay? Na makakilala sa Panginoon at siya ay magkaroon ng bagong buhay, okay? Pero siyempre, wala naman sa aking kamay, no, ang desisyon ko sa paggawa ng mga batas na yan. Kaya iniiwan ko na sa mga may authority sa paggawa ng batas na yun. Pero kung ako po tatanungin, tanggi po ako doon. Okay? Hindi po ako sang-ayon. Kasi kailangan maibalik lang natin yung spirit of the law. And the spirit of the law, that person, okay, is also created in the image of God. Okay? So, murder is not just physical act. Okay? Actually, it is a matter of the heart. It is a matter of the heart. Akala niyo po ba na porket tayo ay hindi nasa kulungan at tayo hindi nakapatay ng ibang tao, mas mabuti na tayo kaysa doon sa mga nakapatay?
O akala ba natin na tayo ay mas mababait o mas matitino sa mata ng ating Diyos kasi tayo ay hindi kasama sa mga krimen? Siguro sabi natin, oo naman. Okay? Kaya nga sila nakakulong eh. Dahil may ginawa silang mas malaking kasalanan. Pero yun na nga eh, no? Yun yung sinasabi ni Jesus. Na ito, narinig nyo ng araw to, do not murder. But, I tell you now. Nung panahon na yun, no? Sinasabi ko rin sa inyo, anyone who is angry with his brother will be subject also to judgment. Again, anyone who says to his brother, Raka, is answerable to the Sanhedrin. And anyone who says, you fool, will be in danger of the fire of hell. Papaliwanag pa po natin mabuti ito. Pero ang isa po na nakita ko dito on how we will be able to resolve anger in our lives is that we must remember that anger is murder in one's heart and is liable to God's judgment. Nabasa po natin yung kanina. Pero mamaya, i-elaborate pa natin yung pagkakabasa natin doon. Sabi po ni John sa kanyang unang sulat, chapter 3, verse 15, anyone who hates his brother is a murderer. So pareho sila ng sinasabi ni Jesus. And you know that no murderer has eternal life in him. At kung titingnan po natin, doon po sa binasa natin kanina, na judgment, okay, ay kasama doon ang hatred. Okay? Anyone who hates his brother is a murderer. Maaaring sasabihin nyo, hindi kayo nakakulong. Pero kung may galit po kayo, may puot kayo, may muhi kayo, may suklam kayo sa inyong puso towards a brother, you can also be considered a murderer. Kaya nga po, sabi ko, dapat maalala natin on how we are able to resolve anger in our lives. Alalahanin natin na yung galit is murder in one's heart. Okay? And is liable to God's judgment. Sabi po niya dyan, binanggit na natin kanina, you have heard that it was said to the people long ago, do not murder, and anyone who murders will be subject to judgment. But I tell you now, anyone who is angry with his brother, without cause, sa ibang translation, meron pang without cause. Yung bang magalit ka sa kapatid mo ng walang dahilan, mas justifiable pa kung may dahilan, no? Yung walang dahilan will be subject to judgment. So both with or without cause, I do believe, will be subject to judgment. Anyone who says to his brother, Raka, is answerable to the Sanhedrin, but anyone who says, you fool, will be in danger of the fire of hell. Pansinin po natin, murder, subject to judgment. Angry, subject to judgment. Who says, Raka, answerable to the Sanhedrin. You fool will be in danger of the fire of hell. Inisa-isa ko po ito para makita natin yung parallelism, yung pagkakatulad nila. Sabi po doon, murder is subjected to judgment. Angry is subjected to judgment. Pag sinabi pong Raka, okay, isang uri ng pang-iinsulto yun. Anyone who says to his brother Raka, isang pang-iinsulto, he is answerable to the Sanhedrin. At yung Sanhedrin po, yun ang justice system ng mga Hudyo nung araw. Okay? And anyone who says, you fool, which is already a paninirang puri, will be in danger of the fire of hell. So dito po natin makikita na ini-expose ni Jesus yung puso ng tao by explaining the 3 levels, okay, nung liability natin, no? Yung galit natin. Kumbaga sa
Narinig nyo nung araw, sinabi ng inyong mga ninuno, huwag kang papatay. Ang sino mang pumatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit ngayon, sinasabi ko sa inyo, ang sino mang napupuot sa kanyang kapatid ay mananagot din sa hukuman. Ang sino mang humahamak, mag-iinsulto, sa kanyang kapatid ay mananagot sa kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo. Supreme Court ng Sanhedrin. Judgment pa rin ang ibig sabihin nun. Okay? At ang sino mang magsabi sa kanyang kapatid, ulol ka, ay manganganib na maparusahan sa apoy ng impyerno. Okay? Meron po isang preacher na narinig noong araw. Yun. Ang sino mang magsabi sa kanyang kapatid, ulol ka. Kita nyo na. Pwede ka pala magsabi ng ulol ka eh. Kaya, alam niyo po, yung preacher na yun, siguro kilala ng iba sa inyo. Pero every time po na nasa TV yun, pag nagbitaw po ng mga salita yun, talaga may kasamang mura. Kasi nga raw, sinabi naman daw sa Bible na ang sino mang magsabi sa kanyang kapatid, ulol ka. Teka, sandali. Hindi niya itinuloy. Ang sino mang magsabi sa kanyang kapatid ng ulol ka, ay manganganib na maparusahan sa apoy ng impyerno. Yung pong ibig sabihin ng raka, ito po isang pang-iinsulto. Yung salitang pang-iinsulto, parang, parang sinabi mo na, paano ba ito? Mahirap kasi magbura, no? Parang worthless yung tao. Okay? Yung bang walang kwenta. Okay? Parang, obobs. Okay? Ayoko po kasing sabihin. No? Kaya yung madalas natin sabihin, GAGO. Mga ganon tipo na mga pananalita. Although sa ngayon, di ba? Kung titingnan natin, parang hindi na yata masyadong ginagamit yung mga salitang ito. Kasi marami ng mga iba't ibang naglabasang mga bagong mura. Pero, kung titingnan nyo po, bakit nasasabi ng isang tao sa kanyang kapwa, yung salitang GAGO? Usually, may galit kasi sa puso. Diba? May galit kasi sa puso. Or, yung salitang ulul ka. Tang-GA ka. Wala ka palang kakwenta-kwenta. Okay? Ang bobo mo talaga. Minsan, no? Yung mga fools, no? Yung mga stupido, tang-GA. Mga ganun. Meron po akong dating kilalang tawag dito, mekaniko. Mahusay na mekaniko yun. Grabe. Lahat ng mga dinadala kong klase ng sira na sasakyan, talagang maiisip na. Parang doktor na doktor siya ng mga makina. At kuminsan nga, meron pa siyang stethoscope. Pero, sa mga tao niya, stethoscope, pinakikinggan niya yung makina. Kung anong problema. Anyway, so mahusay talaga siya. Pero, pagka yung mga tao niya nagkamali, okay? Ay, naku, grabe kung murahin. Yung pong salitang stupido, tang-GA, GAGO, ay naku, parang bukang bibig niya. At kung sabihin niya yun, hindi ho pabiro. Okay? Kundi talagang halata mong may galit na nagsisimula sa puso. Kaya nga yung murder ay maaaring pagpatay, no? Pero anong motibo? Kaya ka pumapatay ay may galit ka kasi. Okay? Kaya pumapatay isang tao dahil may galit. Kaya itong mga to, ay kung tutusin yung kaninang intention ng Diyos, bakit ka hindi dapat pumatay? Dahil nga sa ang tao ay nilikha sa kanyang wangis. Ganun din naman, huwag kang magagalit sa kanya dahil baka mauwi sa pangiinsulto mo at mauwi sa paninirang puri dahil yung taong ininsulto mo, yung taong minura mo, yung taong siniraan mo ng puri ay nilikha din sa wangis ng Diyos. Kaya nga iisa ang purpose. Okay? Pinaliwanag lang mabuti ng ating Panginoong Hesus na hindi lang ito patungkol sa pagpatay. Ito ay patungkol sa laman ng puso natin. Okay? Pwede ka kasing magalit nang hindi ka pumapatay. Pwede kang makipagsuntukan. Sa sobrang galit mo, binugbog mo. Pero, hayaan mo mabuhay. Huwag mong papatayin.
Ganon sila noong araw. Di ba? Aling mabugbog ko isang tao, basta hindi ko siya mapapatay, hindi ako liable ng murder. Bakit? Hindi napatay eh. Pero ano laman ng puso? Galit, puot, suklam, muli. Ito yung mga Tagalog version natin, no? Sa salitang galit, ano? Kaya nga po, makikita natin na itong mga to, yung pang-iinsulto at yung paninirang puri, nagmumula din sa puso. Kaya nga po na nakakalungkot tingnan. Ano? Yung bang ibang mga magulang, na kung minsan nadapa ni anak, pagkatapos magagalit sila sa bata dahil sa nadapa yung bata. Wala namang ginagawang kasalanan yung bata no? Pero magagalit sila at sa kanilang galit, mapapamura sila. Poo! Siyempre, di ko na tutuloy. Meron kong kilala dati, ang salita niya, Poo! Puto kutsinta. Yan, biglang sasabihin niya, puto kutsinta. Okay? Pero, bakit siya napamura nung nakita niyang nadapa yung bata? Nagagalit kasi siya Tapos, kung minsan tatawagin ka, ubobs mo talaga. Tangiin na tangiin ka. Galit no? Galit yung nag-aari. Kaya nakakalungkot na ito ang dapat nating ma-resolve sa ating mga issues. Okay? Ano po ang mararamdaman ninyo? Halimbawa nga, kayo ay nagmamadali. Okay? Sa linya. Pagkatapos biglang may sisingit. Diba? Ano sabi nyo? Pare, ano ka ba? Pitang no! Diba? May nangyari sa akin dati yun. Enrollment ng anak ko sa elementary days nila. Okay? Nakapila kami lahat. Tapos biglang may sumingit. Tapos, napansin ko siya Okay? Lalaki sabi ko, Brad, may pila sabi ko sa kanya. Mahaba ang pila. Kanina pa kami nagtyaga dito sa pila. Baka pwedeng doon ka sa likod, pumila din. Kasi nakita ko na umandad, biglang pumasok siya. No? Tapos alam niyo po, sagot sa akin. Okay? Ganun po kalumanay ang salita ko nun. Christian na kasi ako nun. No? Medyo na-overcome na natin itong mga anger na to, tsaka hatred. Lumabas siya sa pila. Pagkatapos, biglang sinigawan ako. Sabi sa akin, para sumisingit lang naman Tapos sabay punta sa likod. Natawa na lang kami lahat na nakapila Siya pa yung nakuwang magalit no? Pero alam niyo po, no? Ingatan natin, no? Dahil yung puso natin, yung pwedeng magkataon din tayo ng galit sa ating mga puso. Halimbawa na lang, pagka halimbawa tayo ay nagmamadali, tapos tayo may babayaran sa mga groceries, tapos yung cashier, napakabagal, o yung sa fast food, yung cashier napakabagal. Ang tagal naman, di ba? Ito na naman, no? Napaka-obobs naman yan. Di ba? Minsan napapamura na tayo Naiinsulto na natin yung tao, Okay? Pwede naman tayong magsabi, di ba, sa manager. Pero ang ingatan natin, yung galit Sabi natin, di ba normal naman yun na magalit? Yes, normal yun. Okay? Mamaya pag-uusapan natin yun. Okay? Pero yung bang magtanim ka ng galit, naiinsultuhin mo yung tao, yung tatawagin mo siya na obobs kasi. Bakit naman kasi naglagay sila ng cashier na obobs dyan? Yung mga ganun, anga-anga. Tangiin na tangiin. Oh my. Ito po yung sinasabi ng ating Panginoon Sa sobrang galit kuminsan ng tao, nauuwi na insultuhin natin siya at siraan ng puri, na yung taong sinisiraan natin ng puri, iniinsulto natin, ay tao na nilikha sa wangis ng Diyos. Yun po yung pinakamotibo. Yun po yung pinaka-intention kung bakit mayroong ganitong batas na nilahad si Moses. Kaya lang na-miss ng mga religious leaders noon na ipaliwanag. Kaya nga pagpasok ni Jesus, ipinapaliwanag niya, it's not the physical acts itself, but the heart. It's about the heart. Okay? Ito, sa akin po, ako guilty ako dito. Yung bang
mamaneho ka, maayos ang takbo mo, may sinusundan ka. Okay? Pagkatapos biglang may o-overtake. Tapos sisingitan kang biglang gano'n, mapapapreno kang gano'n, di ba? Kasi hindi mo pwedeng banggain siya. Okay? Talagang mapapapreno ka. Pag preno mo, minsan napapasabay ka ng mura eh. Portuguese. Portuguese naman. at least hindi, no? Pero, ano naman ang puso? Galit. Pero minsan yung mga lumalabas sa bibig natin, sabi nga ni Jesus, kung ano man ang lumalabas sa bibig mo, yun ang laman ng puso mo. Okay? Galit, kaya napapamura. Okay? One time, may nangyaring gano'n sa akin, sa Rojas Boulevard. Okay? Ang ganda ng takbo ko, biglang may gumanon. Grabe ka ako yung taong eh. Ang ginawa ko, yun, ang tendency, habulin siya at umovertake din. Nung nagkatapat kaming ganyan, nakita ko kung ano sakay, kakatakot, mukhang sangga, mukhang papatay ng tao. Kaya hinayaan ko na lang siya, hindi ko na siya kinat. Natakot din ako eh. So mukhang sangga yung tao eh. Baka mamaya magalit sa akin yun, patulan ako. At kung saan mauwi yung aming, enkwentro. Pero, mabuti na lang, nakita ko. Kung hindi, nag-aari sa puso ko ng galit. Napalitan yung galit ng takot. Okay? Pero yun ang tendency natin, di ba? Magkaroon tayo ng galit. Kaya nga yun ang sinasabi ni Jesus, na kung tayo man ay nagagalit at iinsultuhin natin, sisiraan natin ng puri ang isang tao, para na rin tayong pumatay dahil tayo pare-parehong tatanggap ng paghuhukom. Okay? Ng kaparusahan. Now, puntahan po natin yung tanong na alam ko po hindi maalis na naglalaro sa isip ng bawat sa atin. Lahat ba ng galit ay makasalanan? Are all anger sinful? Well, alam naman po ng iba siguro ang sagot dito. Okay? Mismo nga ang ating Panginoong Hesus ay nagpakita ng ganitong uri ng galit. No? In the temple courts, sa John chapter 2, verse 14 to 16, He found men selling cattle. Temple courts po yan, ha? Doves. Pero may mga nagbebentahan. Others sitting at the tables, exchanging money. So, he made a whip of cords. Okay? Drove all from the temple area, both sheep and cattle. He scattered the coins of the money changers and overturned their tables. To those who sold doves, he said, "Get this out of here. How dare you turn my father's house into a market?" Sino po ang pinagpapalo ni Jesus? Wala akong nakitang tao eh. Nakita ko, he drove both the sheep and the cattle. Tapos, he scattered the coins of the money changers. Okay? And overturned their tables. I do believe, habang ito'y nararanasan ng Panginoon, mayroong galit na naghahari sa Kanya. But, I believe this is a righteous anger. Kasi proper, godly, holy, and towards God. Okay? Ayaw niya na ang kanyang, sabi nga niya, how dare you to turn the Father's house, my Father's house, into a marketplace. Okay? Kabastusan eh. Binabastos ninyo eh. Ang tahanan ng aking Diyos Ama. Ginawa niyong den of robbers sa ibang gospel writer. Okay? Ginawa niyong market. At hindi lang market yun, kung tutusin, hindi lang nagbebentahan sila, nag-exchange po ng money. Bakit? Kasi noong araw, yung mga religious leaders, kasama yun na yung mga dadating na merong mga tupa, kalapati, nakakailanganin, di ba? Ay kailangan walang batik. So, meron man sila makitang konting batik, hindi ka tanggap-tanggapin. Hahanapan nila ng mali yung mga offerings ng mga tao. Para rin sa ganon, yung mga tao bumili ng kanilang mga nakahanda na mga walang batik, walang unblemished na mga offerings nila. Kaya, hindi lang po ito dahil nagpapalitan ng pera, kung hindi nagkakaroon po ng korupsyon. Yan. Siguro, isang magandang topic yun.
Okay? Naniniwala ako kung tayo ay nagagalit sa nangyayari sa ating bansa patungkol sa korupsyon, okay? Sa terorismo na kung saan pumapatay ng tao created in the image of God. Sa drugs, na kung saan ang mga nagiging biktima ay tao created in the image of drugs. Of God, sorry. Created in the image of God. Sa mga immoral, dahil sila ay nandoloko ng kanilang kapwa who is created in the image of God. Okay? Kung meron tayong ganitong galit sa kanila, naniniwala ako, nandun po yung righteous anger. Pero yung simpleng galit na hindi ang bagal-bagal ng cashier, simpleng galit na inobertaken ka lang, or simpleng galit na naglinis ka, pagkatapos mong malinis ang bahay mo, biglang pumasok yung anak mo na madumi ang sapatos, tapos mumurahin mo na. Ano ka ba? Kita mo naglinis ako. Ay, nako. Or even doon sa basketball, nung araw, naalala ko pag nagbabasketball kami, tapos nag-fast break ako, at hindi nasa po, yung kasama ko, mumurahin ka, naman kalingan mo kasi ang pagsalo. So, yung bang ganun, yun po ang sinasabi ni Jesus dito na galit, na anger. Pero meron pong anger na righteous katulad nito. Okay? Yung pong kinaayawan din ng Diyos. Yan. Dahil sinisira nila ang image of God. Okay? Yun, pwede rin po tayo magalit sa mga ganong pagkakataon. Okay? So, sa Ephesians chapter 4, binanggit po doon, in your anger, do not sin. So, pwedeng magalit. Siguraduhin mo na righteous anger yan. Siguraduhin mo na kung itong galit ko bang ito, pati ang Diyos magagalit? Kung hindi, ibig sabihin, personal anger mo lang yun. Okay? Do not let the sun go down while you are still angry. Paano ka hindi magkakasala sa iyong galit? Huwag mong hayaang bumaba ang araw na nandun pa rin ang galit mo. Ibig sabihin, makipagkasundo ka bago pa matapos yung araw. Okay? Pagdating sa verse 31 and 32 ng chapter 4, get rid of all bitterness, rage, anger, sama ng loob, muhi at galit, brawling and slander along with every form of malice, but instead, be kind and compassionate to one another, forgiving each other just as in Christ God forgave you. So makikita po natin na bagamat sinabi ni Paul na sa iyong galit, huwag ka magkakasala. Paano? Huwag mong hayaan na yung araw ay bumaba nang hindi na nagagalit ka pa rin. Pero pagdating sa verse 31 and 32, sinabi niya, tanggalin niyo mga bitterness na yan, sama ng loob, galit, puot, ito iba-iba yan, rage, anger, hatred, wrath, di ba? Pare-parehong galit yan, Iba-iba nga lang ang intensity, pero andun po yung idea of hatred o galit. At sinasabi sa atin ni Paul, tanggalin natin yung mga yan. Okay? So makikita natin na meron pong righteous anger, pero ganoon pa man, kung meron tayong galit na hindi righteous, katulad ng anger na pinakita ng ating Panginoong Hesus, dapat tanggalin din natin. Tingnan niyo ang ating Panginoong Hesus. Nung ang templo ang binabastos at may corruption doon siya nagalit. Pero nung siya ay pinapako, walang galit no? Walang sinabi na kayo mga nagpapako sa akin, balang araw, meron din kayong paghuhukom ang Diyos ang aking ama sa inyo. Wala Ang sabi pa nga niya, Ama, patawarin mo sila. Kaya nga sabi dito, forgiving each other just as Christ God forgave you. Just as in Christ, God forgave you. Okay? So makikita po natin on how to resolve anger in our lives. Una po, yung kanilang sinabi natin, remember that anger is murder in one's heart and is liable to God's judgment. Sa susunod na magalit tayo, alalahanin natin, may paghuhukom ang Diyos doon.
Okay? Marami po tayong kilala mga tao. Mabilis magalit. Oh my. Okay? Matututunan din naman yun eh. Ako natutunan ko rin po yun eh. Dahil ako nagagalit din nung araw, lalo na sa basketball. Napapamura ako doon. Nung araw na magbabasketball kami, tapos pagka hindi kami makaan, talaga, puro PI yun. Puro PI. Tapos nung ako'y naging Christian, at naglalaro uli ako ng basketball, hindi ko maalis na mayroong napapa-PI ako. Kaya alam niyo po, huminto ako ng 1 taon sa basketball just to tame the tongue. And after a year, sa biyaya ng Diyos, sa pagkilos ng banal na Espiritu, kahit nag-basketball na ako, wala na pong lumalabas na PI o mura na nakakainsulto ng aking kapwa o makakapanlait o makakasira ng puri ng kapwa. Okay? So, ingatan po natin ito. Tandaan natin, it is murder in one's heart. And the second point is we must repent and reconcile with the offended brethren. Sabi po ng Matthew 5:23, therefore, okay, if you are offering your gift at the altar, and there remember that your brother has something against you, leave your gift there in front of the altar. First go and be reconciled to your brother, then come and offer your gift. Alam niyo po, ang isang problema ng anger, pagka meron po tayong anger, yung pong relationships nasisira. Pag may galit po tayo sa ating kapwa, nasisira ang ating mga relationships. Ilan po ang mga pagka may galit sila dun sa kaibigan nila, okay, ang tawag dito, ang binablock yung kanilang mga kaibigan sa Facebook. Okay? Ayaw na makipag-usap. Okay? Or sabihin na, hindi ko naman wala naman dahilan, hindi naman ako galit kung bakit ko siya binlock. Bakit mo nga binlock? Mas lalong matindi yun kasi without cause. Okay? Wala kang dahilan tapos binlock mo isang kaibigan mo. Abi, teka sandali, i-check mo nga muna talaga ang motibo mo. Bakit ka nagbablock? Lalo na kung kapatid mo sa Panginoon. Kaibigan mo. Diba? Okay lang kung aksidente. Pwede mo naman siya i-friend ulit, no? Pero mayroong iba, sinasadya. Dahil siguro, hindi ko alam kung ano dahilan, pero marami. Pwedeng inggit, o baka may galit din, or ayaw na lang talaga nila. Kung ayaw mo talaga, ang ibig sabihin nun, you are also angry with your brother without cause. Ganun pa rin yun. Subject to judgment pa rin yun. Okay? At ang Diyos ang nakakakita ng puso natin. So, why don't we take the initiative to reconcile? Ayan. Makipag-reconcile tayo. May broken relationship kasi. Pagka may galit ang isang tao, nagkakaroon ng broken relationship. Hindi lang sa tao. Okay? Akala natin, meron tayong magandang relationship sa Diyos. Pero sa tao, wala. Teka, sandali. Baka nakalimutan natin, no? Love God and love your neighbor. Pinag-isa ng Panginoon yung mga command na yon. Kaya nga, sabi, if you are offering your gift, teka, sandali. Reconcile with your brother muna. So, akala natin kung minsan pagka may ginagawa tayong mali, may galit tayo sa ating kapwa, ang gagawin natin, mag-worship na lang kay Lord, mag-pray. Lord, tanggalin mo po itong galit kong ito. Pero sa totoo lang, andun pa rin yung galit niya. May solusyon na sinasabi si Lord dito. Okay? Reconcile with your brother first. Then come and offer your gift. Saka ngayon mag-offer, mag-worship sa ating Panginoon. Okay? Of course, no? It takes two to reconcile. Kasi pwedeng nagre-repent ng isang tao at naabot niya yung tao na na-offend sa kanya, pero yung isang tao ayaw naman magpatawad. Kasalanan na niya yun, no? Cargo na niya yun. Pero ikaw mag-take ng initiative. Okay? Pagkatapos, pagka nagkasundo kayo, that's reconciliation. Saka ngayon mag-offer. Ngayon, kung yung isang tao ayaw tanggapin yung offer of reconciliation mo,
ay kanya na yung kasalanan nyo, cargo na niya yun. Ikaw, pwede ka nang bumalik kasi you have made what God, what Jesus has instructed to us. Leave your gift first in front of the altar, go and be reconciled. Yun po ang problema pagka meron po tayong galit. Nasisira po yung ating relationship. Okay? Kaya nga, instead na maggagawa tayo ng mga bagay na akala natin mag-work out by worshiping the Lord. Okay? By praising Him. Pero deep inside, meron kang hatred sa heart mo. Kapatid, naku. Or sabihin natin, galit ka sa kapwa mo nang walang dahilan. I-check natin yon. Dahil mananagot daw tayo sa hukuman. Okay? So, yung effort natin na maging acceptable sa ating Diyos, i-correct natin quickly by reconciling with them. Reconcile with them. At nagbigay ng sample si Jesus doon sa 24 and 26. Sabi niya, settle matters quickly with your adversary who is taking you to court. Parang ang isang senaryo, magkasama kayo, yung isang may nagsumbong sa korte, pagkatapos papunta kayo, at habang kayo on the way, makipag-settle ka na. Kasi kung hindi mo ginawa, do it while you are still with him on the way. Or, pag hindi mo ginawa, he may hand you over to the judge, and the judge may hand you over to the officer, and you may be thrown into prison. I tell you the truth, says Jesus. You will not get out until you have paid the last penny. So yung settlement po doon ay Roman customs to, no? Regarding yung law concerning debtors, kung may mga utang. Alala ko dati mayroon pong isang may utang sa business ni Mrs. na ayaw niyang isettle yun. At nung siya ay umabot na tuloy sa barangay, pagdating sa barangay, siya pa ang galit na galit. At ako nandoon kasama ni Mrs. pero cool na cool kami. Yung pang may utang na hindi ayaw magbayad, siya pa ang galit na galit. At sinabi ko doon sa lupon, sabi ko, ganito po ba ang ginagawa ninyong pagsisettle? Na kung sino pa po yung naagrabyado, kami pa po ang minumura at kinagagahitan. Sa parang baliktad po ata. Nagmatigas po yun. At ano nangyari? Talagang dinala namin sa korte. Kahit doon sa korte, nagmatigas pa rin siya. So, ano nangyari? Bandang huli, nagbayad din siya ng malaki. Bayad siya sa amin, bayad din siya parang. Kaya nga, no? Kaya sabi ni Jesus dito, ang pinaka-bottom line ng sinasabi ni Jesus dito, yung the urgency of seeking reconciliation. Habang nasa daan kayo, magkaroon kayo ng makipagkasundo ka na. Dahil kung hindi, baka magsumbong sa Diyos yan. At ang paghuhukom ng Diyos ay dumating sa tao. Okay? So ito po yung pangalawa na sinasabi natin kanina, no? On how we could resolve anger in our lives. So as a summary, okay, there are only two, based doon sa passage na binasa natin, from verse 21 to verse 26, there are only two ways on how to resolve anger in our lives. First, let us always remember that anger is murder in one's heart. Bago tayo magalit, isipin muna natin, si Jesus ba magagalit sa ganitong uri? Okay. Lalaitin ko ba ang pagkatao nito? Ako. Siya ba'y mumurahin ko? Mananagot daw tayo. Okay? Siya ba'y sisirahan ko ng puri? Chichismis ko ba siya? Nako! May pananagutan po tayong malaki doon sa ating Diyos. At ang pangalawa, repent and reconcile. Makipagkasundo tayo doon sa taong alam natin na nagalit sa atin. Okay? Bago pa tayo mag-alay daw ng ating handog. Bago pa tayo sumamba. Okay? Dahil nakikita ng Diyos yung puso natin. So it's more of the heart rather than the act. I tell you, sabi ni Jesus, you have heard before, do not murder, but I tell you now, do not hate your brethren. Tayo po'y manalangin.
Salamat po muli, Panginoon, sa pagtutuwid mo sa amin. Lord, patawarin mo kami kung sa mga walang kakwenta-kwentang kibot, nagagalit po kami. At kung minsan napapamura at sa sobrang galit namin sa puso ay naninirang puri na kami, nangiinsulto, nanlalait ng aming kapwa, na nilikha mo rin ayon sa iyong wangis. Patawarin mo po kami, Panginoon, dahil hindi po namin nakita na ito pala ang dahilan kung bakit iniutos mo na huwag kaming magagalit sa aming kapwa. Dahil sila man, tulad namin, ay nilikha mo sa iyong wangis. O Lord, nawa magkaroon ito ng bagong simula sa aming mga buhay na ituwid namin ang aming mga sarili. Na sa tuwing kami magagalit, isipin namin na ito ay isang bagay na pagpatay na rin sa aming puso dun sa aming kapwa. Lord, patawarin mo kami. Pinagsisisihan po namin ngayon, Panginoon, ng lahat ng galit na nasa puso namin. At bigyan mo po kami ng opportunity. Turuan mo po kami. Kaya ikaw po magbigay sa amin ng wisdom kung paano po kami makikipag-reconcile kung meron pong mga tao na meron pong galit sa amin. Lord, ikaw po ang siyang mag-akay sa amin ng tamang gawain upang nang sa ganon, maibalik po namin ang aming tamang ugnayan sa aming kapwa. Patawarin mo po kami, Panginoon. At salamat din po, Lord. Dahil sa mga salita mo, patuloy mo kaming tinutuwid at nais mo po na maging katulad namin ang iyong bugtong na anak. Walang iba kundi ang aming Panginoon Jesus. Salamat po, Ama, sa mga aral mo. At ikaw po ang matanghal, maluwalhati sa aming mga buhay. Sa iyo po lahat ng papuri, parangal at luwalhati. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus Kristo. Amen. 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 Nawa ang pag-ibig ng ating Diyos Ama, ang biyaya ng ating Panginoong Jesus, at ang pagsama ng Banal na Espiritu sumaating lahat ngayon at magpakailanpaman. Amen. 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 God bless us all and see you next Sunday.